So, eto na mga bossing. Laban ng Espiritu versus Rodriguez. Parehas attorney, ha? Panoorin natin kung paano ilampaso ni ni Espiritu si Rodriguez. Okay? Patungkol po ito sa mandatory drug test para sa mga opisyal ng gobyerno. Tanong ng bayan, ano nga ba ang kanilang sagot? Let's watch this. Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon Okay. na So si Rodriguez sang-ayon sa mandatory drug test. Okay? Okay. sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointive officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating Uy, sabi ni mamamayang Marcos, Pilipino. Kulang pa po yung what's the oras, connect baka of the public trust and public blah 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 of the revised penal code? Sabi ni President Marcos sa kanya. Ano ang connection sa public trust kung plus kung ikaw ay magpapadrug test? Sabi. Tingnan natin sasagot ni Vic Rodriguez. Pagkakalam po dito nilapaso po siya ni Attorney Rod Espiritu. Gusto pa ho kayong sabihin? At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Kabuang ka Pakinggan. malaki pa sana ang posisyon mo ngayon buang ka Mga napaka-overpower mo yata kaya tinanggal ka. Pagkakala po na lahat etong si Vic Rodriguez sinibak ko ito, ha? Pagmukha na lang pinag-resign para hindi mapahiya. Pero sinibak po ito ng presidente. Ha? Sinibak po si Rodriguez, hindi po siya nag-resign, sinibak. Po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin. Sabi niya po, ang putang inang droga na yan, hindi nakakaresolba sa tunay na problema ng bayan. Okay? Parang si Duterte lang, nag-main focus siya sa drugs. 3 to 6 months, wala nang droga sa Pilipinas. Itong taon na, may droga pa rin sa Pilipinas. What's the fucking shit? Yeah, baby. So, pakinggan natin to panoorin natin to. Magagalit na naman to si Attorney Espiritu. Na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot po ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging So, nilihis na. Nilihis na ng putang inan to. Dapat direct to the point. Sagutin mo si Espiritu. Hindi puro ganyan na iba yung sagot mo. Malamang. opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu, Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Opo. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may Yan daw sikat kaya sila
Alam mo, yung mga sumasakay dyan, kagaya ni Vic Rodriguez, yan ang sikat eh. Yeah, yan ang pinag-agawa ng mga didilis at mga loyalists. Yan ang inaano nila. Kumbaga, tinatackle nila. Yan yung tinitrending nila, attorney. Di, pagpasensyahan mo na. Ha? Kalbuhin ka na natin si Vic Rodriguez. Ano tong si Atty. Espiritu eh, kaso ano lang to eh. NPA lang yata to kaya ano eh, tumatakbo eh. Pero matalino eh, no? Ito dapat ang nagiging senador eh. May kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba'y may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba'y may kinalaman sa kahirapan? Yan ba'y may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Tama! Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Bangayan Ito nga yan ay, eh. Kasi sabi ng isa bangag, yung isa naman, sabi, it's fentanyl. I think it's fentanyl. Fuck. nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay Kaya nga eh, sabi niya, negative, sabi niya, pinapakita niya yung ano. Negative po ang sa dating Senador Bongbong Marcos, sabi niya. Tapos ngayon, drug test si Bongbong Marcos. Kiningin na. Ya, mana ni mo bong panot. Parang hindi naman ako napapanot. So, tuloy natin. put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. Ano I agree, tugon niyo Ma'am doon? Jessica, no? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2020. So, ibig mo sabihin, naniniwala ka na nag-addict si Marcos simula nang umupo sa pwesto? That's what you want to say, attorney? What the fuck? Oh shit! That's not fucking shit! 21. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito So, sapagkat ito'y interes ng lahat Alam ng mo rin Pilipino. talagang Sumailalim inamin natin na isang open, fair, transparent, nasakay nyo and lang yung credible droga-droga na yan. ang lahat. Sumasakay ka lang sa mga Duterte Yung bang para drug test po ni pag-usapan President ka. BBM Diba? noon, hindi po hair follicle test yun? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo Nagagalaiti na siya. Tangina mo, hindot ka, sabi siguro. ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Attorney Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez. Ang drug test po ni Ano ba? Isa President ba? BBM noon, hindi po hair follicle test yon. Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba Hindi, alam mo, Vic, sumasakay ka lang eh. Hindi ka, kumbaga nasibak ka. So, gusto mo lang gumante, ha? Gusto mong mapahiya si Marcos. Kasi ganyan naman tayo mga Pilipino eh. Putang ina.
sa kagustuhan gumante, maninira ka na lang, di ba? Fuck! Di ba? Napahiya ka eh. Executive Secretary ka? Ikaw yung kasama nung kampanya. Ikaw ang spokesperson nung wala pa sa pwesto. Diba? Tapos, inappoint ka. Kauna-una kang inappoint. Executive Secretary ka, tapos sinibak ka kasi nag-overtripping ka. Oh shit! Oh shit! Diba? Kaya ngayon, gumaganti ka. That's the reason why you're doing that. Kasi gumaganti ka kay Marcos. Alam mong hindi ka na makakabalik, alam mong hindi ka na mapapansin. 'Di ba? Hanggang ano ka na lang, kaya ngayon napag-isip-isip mo kumampi sa mga Duterte. Pero ang tunay na nagmamalasakit sa iyo, Vic, si Marcos pa rin, 'di ba? May pinakita bang mali sa iyo yung taong gago ka? Biroy mo, yun sa mga dami mong banat sa kanya. Anong sagot sa'yo? Dinedma ka lang. Ayaw kanya masaktan. Kasi magkaibigan kayong tunay daw, sabi niya. Oh shit! Oh shit! Diba? Ngayon, para ka na rin buang. Diba? Tingnan muna natin to. Katunayan ko lang. Talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react Sa tingin mo doon, Atty. nagtagal tayo? Si Sa tingin mo nagtagal tayo ng 3 taon? Buisit ka? Kung walang matinong pag-iisip si Marcos? God damn! Oh shit! Oh shit! Sige, panoorin natin yung rebat ni Attorney Spiritu. Oh shit! Oh shit! Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayang Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Ano? Anong sagot? Wala ka nang masagot. Maraming salamat. Oh! Wala na. Big, you are weak. Sabi ni Bongbong Marcos. Ha? That's why he remove you. Ha? Ano ngayon, Big? Kay Attorney Espiritu, talo ka na. Paano ba kaya pag napunta ka sa Senado kay Attorney Herapi Tulfo? Nandun pa si Tulfo, 3 taon pa yun, tanga. So ano, Vic? Gugustuhin mo pa ba? Tutuloy ka pa ba sa pagka-senador? Baka naman tuluyan ka na makalbo doon. Yun lamang po. Hanggang sa muli. Like, comment, and subscribe. Peace.